Ito na naman ang ating channel na nagbabalik at maghahatid sa inyo ng natatanging kaalaman. Mga kaibigan, minsan na tayong tumalakay ng mga bagay na halos ngayon nyo lang nalalaman. May mga kwento rin tayong katatakutan, kababalaghan, mga misteryosong kwento, mga kaalaman, mga science at tungkol sa Bible. Iba't ibang kaalaman na kapupulutan ng aral, hindi lang kaalaman kundi maging mga karunungan ang ating tinatalakay dahil sabi ko nga, ang channel na ito ay hindi lang basta maghahatid sa inyo ng mga kwentong kakaiba kundi mga sagot sa maaring matagal nyo nang katanungan. Mga kaibigan, ang gagawin natin ngayon, gagamit tayo ng mga magagaang termino o yung mga terminong balbal. Hindi po tayo gagamit ng mga terminong maseselan kasi alam nyo naman, bawal yun sa ganitong usapin. Gagamit tayo ng terminong tahong ni Carla. Oo kaibigan, tama ka ng iyong narinig. Alam nyo naman siguro kapag narinig nyo ang tahong, alam nyo na ang ibig sabihin ko. Ang susunod na termino natin ay katas. Alam nyo na rin siguro mga kaibigan kung ano ang tinutukoy ko dito. Sabi ko nga kanina, iba't iba ang tinatalakay ng channel na ito dahil sisiksikin ko kayo ng kaalaman sa bawat video na aking ia-upload. Pero para saan nga ba ang mga terminong ito? Ang tatalakay natin mga kaibigan ay tungkol sa tahong ng isang babae, kung saan batay sa pagre-research sa ibang bansa, meron palang magandang idudulot sa katawan ng isang tao ang pagkain ng isang tahong ng babae. Mas maganda mga kaibigan, simulan na natin. Ang paksang ito mga kaibigan ay isang edukasyon at hindi ito isang kwento. Kaya mas maganda, talasan ninyo ang inyong mga pangunawa upang maintindihan natin pare-pareho. Alam naman nating lahat na ang tahong ng isang babae ay tahanan ng bilyon-bilyong mga bakterya. Maraming mga kakaibang bakterya ang nasa tahong ng isang babae. Tinatawag din itong microbiome. Ang microbiome na nanggagaling sa tahong ng isang babae ang pumipigil sa mga bad bakterya para makapasok sa kaloob-looban ng tahong ng isang babae. Sa katunayan, 70% ng mga tahong ng mga babae ay pinapanahanan ng mga species ng Lactobacillus. Pero mga kaibigan, may mahalagang gampanin ng mga Lactobacillus na ito sapagkat sila ang nagpo-produce ng lactic acid at pananatili ng 4.5 na pH level ng tahong ni Carla. Maiba muna tayo mga kaibigan. Maliban sa tahong ni Carla, alam mo ba kung saan matatagpuan ang Lactobacillus? Makikita rin sila sa iyong tiyan o sikmura. Ang mga bakteryang ito mga kaibigan ay tinatawag na probiotics. Alam mo bang napakahalaga ng bakteryang ito? Sapagkat nakakatulong sila sa pagtunaw ng ating kinakain, sa mga allergies, sa eczema, sa Alzheimer's disease at marami pang iba. Ayon din sa maraming ginawang pag-aaral, padami ng padami ang mga naitutulong nito sa ating katawan. Kaya tunay na napakahalaga ng mga bakteryang ito sa atin. Sa katunayan nga, ang mga probiotics na ito ay inilalagay din sa mga pagkain gaya ng yogurt. Inilalagay din ito sa iba pang bagay gaya ng mga shampoo at shaving cream. Pero kung iisipin mong mabuti kaibigan, kung ang tahong pala ng isang babae ay punong-puno ng mga good bacteria na gaya ng makikita sa ating tiyan, at habang ang mga tao naman ay kumakain din ng mga good bacteria dahil sa mabuting epekto nga nito sa ating katawan, bakit hindi na lang tayo kumain ng maraming katas ng tahong ng babae kung marami naman ito sa mga babae? Ngunit upang maunawaan natin mga kaibigan, para maging kapaki-pakinabang na probiotics, ang katas ng isang tahong ng babae ay kailangang magkaroon ng sapat na good bacteria upang magkaroon ito ng magandang epekto sa kalusugan. Maliban pa doon, ang mga bakteryang ito ay kailangang maglakbay at makarating sa lower intestine kung saan naroon din ang iba pang mga good bacteria na hindi namamatay dahil sa stomach acid. Subalit mga kaibigan, gaano ba karaming bakterya ang matatagpuan sa isang serving ng katas ng tahong ng babae? Alam mo, ayon sa dalubhasa, batay kay Dr. Helena Mendez ng The Mayo Clinic, mayroong 100,000 hanggang 100 million na lactobacillus sa kada 1 gramo ng katas ng tahong ng isang babae. Kaya upang maging kapaki-pakinabang sa katawan ang katas ng tahong ng isang babae, kailangang makaluno ka ng maraming katas
Makain mo hanggang 10,000 grams ng katas ng tahong ng babae. Kainin mo ito kaibigan upang maging mabisang probiotic sa inyong katawan. Kaibigan, ipagpalagay na natin na healthy ka namang tao at malusog naman ang iyong pangangatawan. Kung baga, hindi mo na kailangan ng ganong karaming good bacteria. Maaring 10 grams lang ng katas ng tahong ni Carla ang kailangan mong kainin dahil healthy ka namang tao, pero paano nga ba tayo makakasiguro na yung 10 grams ng katas ng tahong ni Carla na kinain mo siguradong makakarating sa lower intestine ng buhay at hindi pa nasisira ng mga stomach acid? Ayon sa isang pag-aaral noong taong 2005, ang pagkakaroon ng glucose sa gastric juices ang tumutulong sa lactobacilli upang makaligtas at makarating sa lower intestine. Ang katas ng tahong ng babae kaibigan ay walang glucose. Gayunman, makakatulong kung kakain ka muna ng pagkain bago ka kumain ng katas ng tahong ni Carla. Nang sa ganon, yung kinain mong pagkain ang magbibigay ng sugar at magpoprotekta sa mga good bacteriang nakain mo mula sa tahong ng isang babae. Ang lactobacilli ay acid resistant, kaya naman posibleng makasurvive ito mula sa bibig hanggang makarating sa sikmura mo, kaya walang magiging problema na. Kung isipin mo kaibigan pwede na palang kainin ang mga katas ng tahong ng babae. Makakasurvive naman pala ang mga good bacteria na makukuha mo mula dito. Pero kaibigan, meron pa ring isang problema. Oo, maaaring ang makakuha ka ng good bacteria o lactobacilli sa tahong ng isang babae o katas ng tahong ng babae na kinain mo pero hindi ibig sabihin nun na good bacteria lamang ang makakain mo. Maaaring makatulong sa iyo ang pagkain ng katas ng tahong ng isang babae, pero maaari din namang makasama sa iyo kasi bukod sa good bacteria, meron ding mga bad bacteria na maaaring manirahan sa tahong ng isang babae. Kung kakain ka ng tahong ng babae, maaaring makakain ka rin ng mga bad bacteria at magkakaroon ka ng ibang sakit tungkol sa mga gawaing iyon. Alam mo kaibigan, sa isang blog post noong taong 2009 ni Mark Rislip na isang infectious disease doctor at podcaster, mayroong malaking pag-aalinlangan sa probiotic industry. Isa sa kanyang mga reklamo ang species ng Lactobacillus at Bifidobacterium na matatagpuan daw sa mga probiotics. Hindi daw ito katulad ng species na matatagpuan sa katawan ng isang tao. Samantala, ang katas na nanggagaling sa tahong ng isang babae ay mayroong Activia bit. Yun ay kaparehong bakterya na matatagpuan sa katawan ng tao. Kaya naman, kung kakain ka ng katas ng tahong ng babae, nakuha mo na rin ang kaparehong bakterya na matatagpuan sa katawan ng tao. Kung baga, ang punto dito kaibigan, bakit ka pa kakain ng mga manufactured na pagkaing may probiotics kung pwede namang diretso ka ng kumain ng katas ng isang tahong ng babae? Dito ay makakasiguro kang good bacteria at probiotics talaga ang makukuha mo. Kung gusto mo lang din naman ng probiotics, kainin mo na mismo yung sa tao na nagmumula gaya ng sa tahong ng isang babae, maging ang katas nito syempre. Pero kaibigan, paalala lang kahit pa alam naman nating maraming good bacteria sa isang tahong ng babae, wala pa namang sapat na ebidensya na ang pagkain nga ng tahong ng babae o katas nito ay makakapagbigay sa atin ng long-term health benefits at mahabang buhay. Pero mayroong mga pag-aaral na nagsasabing ang lactobacillus daw ay makakatulong sa pagpapababa ng kolesterol. Maganda sana kung talagang totoo yon. Gayunman, ayon sa mga eksperto, kailangan pa ng maraming mga pag-aaral at pagsusuri tungkol dito. Gayunman mga kaibigan, kung pabor ka sa probiotic o hindi, isang bagay ang totoo. Mananatili lamang ang probiotic sa katawan mo kung palagian kang kumakain nito. Kaya naman, kung isasama mo sa iyong diet ang pagkain ng tahong ng isang babae, magkakaroon lamang ito ng mga benepisyo sa iyong kalusugan kung regular mo itong kakainin. Kaibigan, gets mo ba ang ibig kong sabihin? Alam ko namang lahat ng manonood ko ay naiintindihan itong topic na ito. Kaya mga kaibigan, itong paksa na ito ay isang edukasyon para sa mga mag-partner lalo na sa mag-asawa. Sa aking opinyon, isang diet na kakaiba at hindi kayang tumbasan ng anumang pagkain dito sa lupa ang bagay na ito. Isang pagkaing hindi nakakabusog, subalit makakapagbigay ng mga kagandahan sa ating kalusugan. Ikaw kaibigan,
Ano ang iyong masasabi o reaksyon? Mag-iwan ka lamang ng mensahe sa ating comment section. Pangako, babasahin ko yan isa-isa at magre-reply ako kapag may pagkakataon. Paano mga kaibigan? Maiiwan ko muna kayo pansamantala. Alam kong marami na naman kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon. Marami na naman kayong bagong ikikwento sa inyong mga kaibigan at kakilala nyo. At alam ko, nakasubscribe ka na rin sa ating YouTube channel. Na-like mo na ang video na ito at kasabay ng pagkalembang ng maliit na bell icon para lagi kang notified sa mga video na aking i-upload. Hanggang sa susunod na talakayan. Paalam.